Ayun mga kababayan, welcome back for another video at eto na naman tayo, ang inyong lingkod, Birador Piqua at your service. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. We just have to respect the wisdom of the President on this matter. Hindi na nagbigay ng detalye ang Malacanang sa tunay na dahilan ng pagkaka-relieve o pagkakatanggal kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw naman na naging pahayag kahapon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may mga isyong hindi na pagkasunduan sa pagitan ng PNP at National Police Commission. Itinanggi rin ito na may lumalaking lamat sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita na Makabayan Block. Sinabi pa ni Yusek Castro na hindi tamang sabihin na naging magulo ang transition of leadership sa PNP. Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Bagamat naalis bilang pinakamataas na opisyal ng PNP ayon sa Malacanang, may bagong posisyon na nakahanda kay General Torre sa pamahalaan. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Sa ngayon, hinihintay na lang umano ng Malacanang ang pagsang-ayon ni Torre sa bagay na ito. Sinusubukan pa ng UNTV na kunin ang reaksyon ni General Torre ngunit wala pa siyang tugon sa aming mga tanong. Samantala, naniniwala naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na demotion ang nangyari kay Torre at may mas matinding dahilan kung bakit ito naalis sa pwesto. Demoted sa so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict po. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit sa tinanggal. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Then were you surprised that you were relieved? Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Okay. As to the nagulat ka of your relief or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Sir, sabi nyo nahanap buhay. What do you mean by that, sir? Bumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery at nakatanggap ako ng message sa aking app at nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Sir, may offer daw sa iyong position. Naki-happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position na in-offer sa inyo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Ano po, pero sir, tatanggapin niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Pero nakausap na po kayo ng Presidente? Executive privilege, pwede. Okay. Sir, you think yung pagtanggal sa inyo has anything to do with yung binawi na mga appointments mo? I'll make that will be included in my statement in due time. Hindi sa ngayon. Sir, anong pinag-usapan niyo ni Senator Laila? Ano po pinag-usapan niyo? Ma'am, cake delivery po. Seriously speaking, when I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Nakita niyo naman yan, we published it. She visited me and we talk about things. So sa ngayon, I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na. So I just really
wanted to wish her well on her birthday. Ano Kaya nagdala lang ako ng simple cake, yun lang. Ano pinag-usapan niyo, sir? Happy birthday. So you think beyond Seryoso? repair na yung relationship mo with the present group of officials under this administration, or are you still open to dialogue or to... Uy, yung pag-premise yun ng question na beyond repair, para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman ah. It's all the President's choice ang sabi niya. Which I supported. kayo, sir? Wala Of course. Of course we are. Tumawag daw siya 5 beses, di niyo raw sinagot. Sabi niya naman, di ba? Siya rin naman nagsabi na nasa dinner ako. Well, sa ako na yun, alam mo, di ba? Even in the PSA, in the police service anniversary sa aking demonstration sa president nung ating capability sa 911 and 5 minutes response, ano ba ang na-highlight doon? Napakabagal talaga ng internet. So, you know, things happen sa mga ganong kanya. sir, yung It's just so unfortunate na napaka bad timing nung mga calls niya. Kaya hindi ako naka-return call, hindi ko rin na-receive. Sir, Hindi ko pero na- sir, despite po ng pagkakaalis po sa inyo sa PNP, ano po yung proud kayo na nagawa ninyo? Proud to be. Laging tagline namin yan, di ba? I came from a unit na ang tagline ay proud to be. Until now, proud to be PNP. Ayun ang Sir, pinaka-tagline kung naghahanap ka ng tagline. sama ng loob? Wala po kayong sama? Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Sir, conspicuously absent kayo dun sa turnover. So, yung optics nun parang nasabi. Because there's, up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. Yes. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. Yes. And that's quite a different thing. No, Kasi out of the service So- na yun, ibig sabihin, sir, di ba? Ano ibig sabihin nun, sir? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Kaya hindi po kayo nandun sa turnover? That is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po naisip ang mag-early retire? Wala That will be part of my statement in the coming days. Sir, bukas pa daw yung NBI kasi, sir. I'm not qualified for it. Sir, sabi mo, malis na daw po ba kayo? Sa quarters? Oh yes, kahapon pagka the assumption of office of the new chief PNP is around lunchtime. I left the house before dinner. Did you see? Kasi ako naman ay tumira ako dun, but you know, with the reality in mind that anytime you can be yanked out because it's just a temporary housing and quartering. So it's not very difficult for me to leave it. With the family. Yes, with the family. Sir, would Sir, you your have message done to things your differently? Your message to your supporters. To your supporters po. Message. Sino yun? Mga Your supporters tao, kasi people, bumuhos po yung suporta para sa inyo. Hindi naman ako naniniwala na ganun karami yan. Sa akin lang, salamat lang sa kanila. Pero you know, I really appreciate the gesture. I really appreciate the support and the love. But huwag kayong mag-alala. Ako'y okay. Sir, I'm sabi okay. niyo sa statement ninyo, ang tunay na Sorry, tagumpay. sir, would you have done things differently? Pag-isipan ko muna yung sagot na yan. Sabi mo sa statement mo, ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. What do you mean by that? Ay, pulis pa rin naman ako eh. Ay, makakita ko ng rambol dyan. Ay, makikita nyo ako siguradong manghuhuli na nagrarambol dyan sa kalsada. Count on it. May makita kong may madaanan ako rambol sa kalsada, maniwala kayo. May huhulihin at huhulihin tayo dyan. At I'm still duty bound to keep the peace. May pinag-uusapan na po kayo na tanggapin anuman ang posisyon na ibibigay sa inyo ng presidente. Yun nga sabi ko, let's wait first for the official statement or announcement regarding that matter. So, regardless of that, you're still ready to serve government in whatever capacity. I'm still serving the government. Hindi, beyond PNP. I mean, yung general mindset mo lang. I'm still in the government. I'm still serving the government right now. I'm So still a policeman. Still willing to serve.
Kung hindi ako willing, di umalis na ako. You still support the president? Of course, of course. Sir, your message to the president, Ay, executive privilege na. Kung ano man yun, kami na dalawa mag-uusap, no? Sir, napag-usapan niyo po ni Kong I wish him well. I wish General Nartat as well. He's a very good officer. May napag-usapan po ba ni Kong Leila about 2028 plans? Pulis mo ako, hindi ako pwedeng... First and foremost, kung plans, ha? Kung plans, unang-una wala akong pera na para sa trabahong yan. Naku po, Diyos ko, I'm really so far from reality. Sir, sabi ni Senator Ping, parang umover daw yung authority, paggamit ng authority. I always respect the opinion of everybody, especially from a former chief PNP. I took note of it and reviewed my actions. Now, whether I agree or not, I'll just include it in the statement. You can deduce it from the statement that I will make. Kailan yun? When do we expect it? In this week? Next week? Ay, para mag-prepare din kami. Kailan, sir? Kailan kayo maglalabas ng statement? I can't really give a timeline on it. I took a leave, Babs. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long, sir? For how long? I'm mulling about it kasi syempre for approval of the chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized, yung For 1 my year. vacation leave, my service leave, my Sir, bakit ngayon lang? na. Naon, magtatawid. Obviously, I need the time. I need the time off. So, I need the time off also to answer reporters. Sir, abroad ba yan? Abroad? What were your thoughts? Anong naramdaman mo when you learned about itong pag-release sa'yo? I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. Okay? And it happened time and again, pabalik-balik yan. And, I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it. Redeem myself. Ganun lang. Nothing new. Do you have any regrets, sir? Regrets? Lahat naman tayo may mga what ifs sa buhay, pero I am not very sure if this is one of them. Meron ganun, pero things na talagang major regrets or major things that I really think of reconsidering if given the chance to do the second time around. I don't think this. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taumbayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. It might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Please be reminded that only one follow-up question is allowed. Thank you. Para po sa unang katanungan, Ms. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre?
Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang, but quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po Yusek. Thank you. Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yusek. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Block na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration? Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita ng Makabayan Block. Thank you. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi Yusek, good morning po. Si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon, PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after 3 years in office. So maybe the question is, how does Malacanang want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa The Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Thank you po. Next is Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa Anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, at ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Follow up po, Sir Ivan Mayrina, GMA. Yusek, related po doon sa binanggit ninyo in opening this briefing. You said that the President ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito?
Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Is the President getting there? Mangyayari po kaya to? Definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nang galing, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Thank you. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. One last follow-up, Alexis Romero. USEC, so it will cover everyone. But given na may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering yung sabi ninyo, each agency will conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and it will not be partisan? Definitely. Salamat po. Maraming salamat po. Para po sa susunod na katanungan, Ana Badjo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, kamustahin lang po namin yung level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments sa flood control probe. Buo pa rin po ba yung kumpiyansa ng Presidente kay Secretary? Sa ngayon, wala naman po nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na lamang po natin. For so as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin, bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH sole responsible for this? How did the President confront Secretary Bonoan at ano po yung naging response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. On another topic lang po. Yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview po siya and sinabi niya na he is asking na makapag-usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Will Malacanang even open its doors to this request of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap.
But kung dumating man po yung request, ma'am, willing ba ang Malacanang makipag-usap? It's so hypothetical right now. So, magbigay muna siya ng request. Okay. Thank you. Bettina Onite, Manila Bulletin. Morning po, Yusek. May we get the palace reaction lang po on the call of Tindig Kalikasan to also include yung mga provincial officials po ng Bulacan on the investigation of failed flood control projects sa probinsya po. Thank you. Lahat po ng kasabwat, ayon naman po sa Pangulong Marcos Jr., lahat ng kasabwat, lahat na may kinalaman at lahat na conspire sa ganitong klase mga anomalyang flood control projects, lahat po yan ay kasama sa pag-iimbestiga. Ivy Reyes, Billionario. Good morning po, Yusek. DPWH Department Order 148 amends the responsibilities of key officials and Undersecretary Roberto Bernardo is out of the list. Wala rin po siya sa official directory ng DPWH. Can we confirm po if he's still with the DPWH? As of now, on medical leave siya. Yun pa lang yung update natin. Thank you po. Follow-up na lang din po. Yun pong contractor sa Benguet rock netting project at rockshed project ay dating tumakbo po under Partido Federal. May comment po ba ang Palace on this? Kaalyado o hindi kaalyado, kung sila po ay kasangkot sa mga anomalyang project, paiimbestigahan din po yan. Thank you po. Tuesday New, DCBB. Lumabas po ma'am sa ilang reports recently na nag-submit si Mayor Benji Magalong kay Presidente ng documents folder of some anomalous flood control projects. Ito na po ba yung sinasabi before ni Mayor Magalong na may 57 di umano na mga mambabatas yung hinihinalang sangkot dyan sa ilang mga proyekto na yan? At kung sakali, ma'am, na kay Presidente na at pinag-aaralan na yan, ipapatawag ba niya for a one-on-one meeting si Mayor Magalong para malinawan yung mga dokumento na yan? Opo, nakapag-submit po ng mga dokumento si Mayor Magalong kay Pangulo at ang Pangulo naman po ay open na makausap si Mayor Magalong. Kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa mga anomalyang flood control project. So, kahit sino po, lalo-lalo na po si Mayor Magalong, welcome po ang Mayor para makausap po ang Pangulo patungkol po dyan. Another follow-up, ma'am. Just today, ma'am, may statement si Senador Panfilo Lacson na masakit man daw niyang sabihin pero dinescribe po niya ang DPWH as one big criminal syndicate ngayon dahil doon sa mga anomalous flood control projects. Ano po ba ang pwedeng gawin ng palasyo para yung ganitong image sa DPWH na laging nadidikdik ay mawala naman sa isip ng publiko? Opo, kaya nga po hindi nagbabanggit agad ang Pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung anong po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Thank you, ma'am. Salamat. Eden Santos, Net 25. Yuse, good morning po. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially ng Malacanang, na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sangkot sila. Sabi po ng ilang mga kritiko ng administrasyon, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauuwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Thank you po. Salamat. Christian Bascones, PRTV. Yusek, reaction lang po ng palasyo sa sinabi ni Senator Ping Lacson na malaki ang posibilidad na may powerful contractor behind the attempted bribe sa Batangas congressman at mismong si Representative Leviste
ang nagsuggest na ang DPWH engineer na nagtangkang manuhol ay siyang dapat tumestigo o maging state witness sa korupsyon sa flood control projects? Kung sino man po ang behind dito, mas maganda po na makausap din po ng Pangulo, si Congressman Leviste, at kung ano ang kanyang mga nalaman, kasi personal po siyang nakahuli dito kay District Engineer, at most probably may mga contractor na nabanggit dito. So mas maganda makipag-ugnay sa Pangulo para kung sino man ang mga malalaking tao di umano na behind dito, ay dapat di makasuhan. Hindi lamang po yung District Engineer. Okay. Balik lang ako doon sa pinag-usapan natin before kay General Nicolas Torre po. Quoting political analyst Ronald Llamas, comment niya sa pagtanggal kay Torre na posible raw po ay masyado na siyang sikat or he outshine the master, which he refers to Torre's superiors like the President and DILG Secretary. Reaction po doon. Opinion po yan ni Mr. Llamas. So, yun lang. Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. What measures will the government implement to ensure rice prices will remain stable once the 60-day import ban takes effect next month? Okay, ayon po sa DA, nakausap po natin, ay magkakaroon sila ng price monitoring to enforce the maximum suggested retail price at nakikipag-usap din po sila sa stakeholders, mga farmers, millers, traders, para hindi po manipula ang presyo. At nagkakaroon din po sila ng monitoring ng bigas weekly nationwide. Pa-start na nga din po ang harvest season. So with that, nakikita po natin na tama po ang supply ng bigas sa atin mula sa local farmers. So wala po masyadong iniisip na magiging problema ang DA patungkol sa supply ng bigas. Ay, ma'am, follow up lang po. Yung in-announce po yung suspension doon sa pag-import ng bigas, na sabi po yun yung nasa India, state visit. Sa ngayon po ba, meron na po bang na-issue na document, executive order, or kahit anong issuance for the implementation of the ban? Bibigyan ko po kayo kung maibibigay din po sa akin, pero ang patungkol po dyan na issue, mas palalawigin po natin bukas. On another topic po, meron na po bang mga flood control projects yung nasuspend amid doon sa ongoing investigation ng mga anomalous flood control projects? Meron na po nasuspend. Sa ngayon po ay nakikipag-meeting pa po lahat ang mga maaaring magrebisa pa. No, maliban sa Pangulo, magrebisa ng mga records. At malamang bukas din po, muli ay magkakaroon tayo ng update. Thank you po, ma'am. Follow-up question, Chloe Ofana, Business World. Morning, Yusek. Regarding po sa rice importation freeze, nabanggit po ni Secretary Kiko Laurel na open si President sa pag-extend ng 60 to 90 days. Can the Palace confirm that po? Ngayon po, opinion po yan ni Secretary Kiko, pero magkakaroon pa po ng meeting. Muli, ang issues na to ay ibibigay po natin ng update by tomorrow. So as of now po, yung pa rin pong 60 ang Yes. Opo. Thank you. Thank you. Next is Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, other matters din po. Yusek, we heard that the President will go to Cambodia. Any details about doon sa trip niya sa Cambodia? Opo, confirm po na aatin po ang ating Pangulo sa Cambodia sa September 7 to 9. Ang detalye po ay ibibigay na lang po ng Department of Foreign Affairs. Is this a state visit or? State visit. State visit po. Alexis Romero, Philippine Star. Medyo related, Yusek. Will the President attend the UN General Assembly late next month? Confirmed. Opo. Aaten po. And what will be his goal in undertaking that trip? Ang mga detalye po nito ay ibibigay na lang po natin at ipapasa po natin sa DFA. Salamat po. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Okay. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Balik lang po ako doon sa issue ng reaction lang po from the Palace, yung nangyaring panunuhol po ng isang district engineer from Batangas kay Representative Leviste. Accordingly po, itong mga district engineers daw po ay ginagamit na bagman ng mga malalaking kontratista. Ano po yung reaction ng Malacanang?
Kahit po naging bagman lang ang naging papel nila, kasabwat pa rin po sila. So, muli panawagan ng Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan, kung kayo may kinalaman, kung sino man ang maaaring dapat na makasuhan, isumbong lamang po sa Pangulo. Thank you. Maraming salamat, Yusek. Ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., na pagtibayin pa ang food security sa bansa, maglalabas ng 1.2 million bags o maaaring umabot sa 100,000 metric tons ng local rice ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng auction ngayong linggo. Inaasang aabot sa 25 to 28 pesos per kilo ang floor price ng bigas depende sa edad nito. Layunin din ng auction na paluwagin ang mga bodega para makapag-imbak pa ng karagdagang supply ng bigas. Ibig sabihin, maganda ang ani ng ating mga magsasaka. Sa kabilang dako ay magre-release din ng 100,000 metric tons of rice para palawakin ang benting bigas. Mayroon na program ng administrasyon at makatulong sa pagbabantay ng presyo ng bigas sa merkado. Naninindigan ang DA na hihigpitan ng ahensya ang pag-monitor sa presyo ng bigas upang matunton kung sino ang mga mapang-abusong balak magmanipula ng presyo nito. Patuloy naman ang konsultasyon ng ahensya sa mga magsasaka, millers at traders para maiwasan ang price manipulation sa bigas at ayusin ang estado sa merkado kahit na mayroong rice import ban. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para sa bagong Pilipinas. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers